Amoy mapagkain ng isang Diyos ng kabutihan.
sa iyo, lalong-lalo na higit sa iyo, gawain sa ministry ng bawat isa, Panginoon. Lord, lagi niyo kaming gabayan, samahan, Panginoon. Lagi na ikaw, Lord, yung maging sentro ng aming pananampalataya sa aming mga buhay. Meron sa umaga na to, kiniklaim na po namin yung victory, O God, yung pagsama mo, yung pagtabi mo sa bawat isa na naririto. Holy Spirit, inaanyayaan ka namin na magparanas ka sa bawat isa na naririto. Tabihan niyo po kami. Welcome ka namin, Panginoon, dito sa lugar ng JRM Plus Satellite. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa iyo po yung pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Kung meron po tayong mga Biblia, ating bubuksan mula sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 3, talatang 15 hanggang 16. Sabay-sabay po nating basahin. Alam ko ang mga gawa mo, na ikaw ay hindi malamig ni mainit man. Sana ikaw ay malamig o mainit. Ngunit sapagkat ikaw ay maligamgam at hindi malamig ni mainit man, aking isusuka ka sa aking bibig. Purihin mong pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sige nga po, palakpakan nga po natin ng mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Ngayong araw na to, ngayong first Sunday natin at unang linggo ng bagong taon. Ano po ba ang naging New Year resolution natin lahat? Di ba marami? Sabi nga ng iba, wala namang pinagbago kahit magbagong taon, di ba? So ngayon ang pag-aaralan natin ay isang magandang salita ng Diyos. Actually, itong ituturo ko ngayon, parang pangalawang ano ko eh. Nung unang naghanap ako ng Bible verse na ituturo namin dalawa ni Rosel, nagbago talaga nung Thursday. Kaya ramdam ko yung ibang pastor na nagbabago yung message. Kahit na napag-aralan mo na yung una, mahirap sa amin. Mahirap yung kapag nangusap sa iyo ang Panginoon, talagang hindi mo masabi kung ano yung gusto niyang ipaiwatig sa atin. So mga kapatid, minsan yung ating verse, isa sa pinakamasakit pero pinakatapat ng salita ng Diyos, ng ating Panginoon. Minsan hindi niya sinabi na hindi sa mga mananampalataya, hindi sa mga pagano, hindi rin sa mga ateista, hindi sa mga taong walang loob sa simbahan, wala sa loob ng simbahan, hindi niya sinabi, kundi sa simbahan mismo. Hindi ko alam kung bakit ito yung naging mensahe ng ating Panginoon. Sa isang church na maayos. Diba tayo? Maayos tayong manamit. Kapag nandito tayo sa loob ng simbahan, okay naman kapag dating sa mga gawain. Mga active ang mga leader. Mga active minsan sa attendance. Ang mga mananampalataya natin. Diba? Minsan, sa isang church na kumpleto sa gawain. May midweek, may Sunday service, mayroong Bible study. Ito ay may tutulan sa Laodicea. Diba? Ang Laodicea ay tinutukoy sa Revelation.
Ang layo na ng pag-aaralan ko dapat ay 2 Corinthians chapter 5. Napakalayo dun sa message na ni Lord sa akin noong Thursday. Nag-notes ako ng matagal na yung notes na yun, nakita ko sa social media. Pero hindi ko alam bakit ko binasa binalik ko yung loob ko dun sa notes na yun. Nung mabalikan ko yung binasa ko na yun, tungkol dito, naalala ko yung iyak ako ng iyak ng magang-maga. Hindi ko alam. Pag nangusap sa'yo si Lord, yun na yun. Luluha ka na lang basta. Diba? Parang ikaw yung pinatatamaan. Aminin natin. Ikaw yung pinapaanuhan ni Lord, hindi dahil sa nagagalit siya, kundi mahal ka ng ating Panginoon. Diba? Kung bakit minsan lumuluha tayo, hindi ko alam kung bakit yung iba, kapag nagbabasa daw sila ng Bible, hindi nila maunawaan. Pero bakit iba yun sa atin, na nakakilala sa ating Panginoon, lumuluha ka. Kapag kinakausap ka ni Lord. Hindi ko alam kung sino sa inyo yung kinakausap dito ni Lord, na kapag nagbabasa ng Bible, umiiyak. Luha na lang yung isasagot mo. Diba? Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kahit na sabihin mong ganyan ka, ngayong bagong taon, di ba? Maraming gusto mong baguhin sa sarili mo ngayong bagong taon. Sabi nga yung Laodicea, tama ba yung bigkas ko ng Laodicea? Na tinutukoy sa Revelation bilang isang simbahan na lukewarm. Kapag po tayo yung nagkakape, di ba gusto po natin yung mainit? Gusto natin yung daman-daman natin yung init na humuguhit talaga dito. Pero kapag yung medyo maligam-gam na, wala nang dama, di ba? Wala nang walang saysay. Parang hindi masarap na, parang iiwan mo na lang yung kape. Minsan ganyan ako magkape. Pero ang New Year resolution ko, hindi na ako magkakape. Di ba? Pero sa Diyos ang papuri, hindi na ako talaga nagkape. Di ba? Ilang araw na. Kasi may nararamdaman na. Kung wala ka pang nararamdaman, hindi ka titigil sa pagkakape. Yun. Kasi para akong natutulog, para ako nasa hukay. Promise. Hindi ko maunawaan kung bakit nababalisa ako sa gabi. Pero pag nandun na yung himbing ng tulog mo, parang hindi ka na magigising. Tapos ilang araw na ako, sumasakit yung ulo. Pero pinaglabanan ko yun. Dahil hindi ko alam kung meron bang kaaway na umaano sa akin, umahadlang dahil sa mensahe kong ito. Diba? Binago ni Lord yung mensahe. Binalikan ko yung notes ko na talagang umiyak ako. Nung unang turo ko, talagang meron akong prepare sa unang turo ko. Pero ito, iba yung dating na message sa akin. So dito sabi, ang Laodicea ay simbolo ng lukewarm. Tulad ng maligamgam na tubig sa lungsod. Lungsod yun. Hindi nakakapresko. Hindi nakakapagpagaling o walang sigla. Diba? Ang Laodicea, may liwanag, may kayamanan, pero walang init. Diba? Sa atin ba meron dito? Maayos tayo sa pananamit. Diba? Lagi naka-makeup tayo kapag tayo nagsisilbi kay Lord. Pero, ang tanong mga kapatid, may init ba tayo sa ating puso kapag nagsisilbi tayo kay Lord? Diba? Sabi, ginagamit ng Diyos bilang babala sa mga Kristiyano na lukewarm sa pananampalataya. At ang unang sinabi ni Jesus, alam ko ang iyong gawa. Mga kapatid, sapatan ninyang yan upang manginig ang ating mga puso. Dahil ang pinakamadaling lokohin ay ang tao. Makikita kitang maayos ngayon. Diba? Pero hindi mo alam ang nasa puso ko. Hindi mo alam yung nasa puso ng kapwa mo. Hindi mo alam na malamig na pala siya. Kahit nakasama mo dito sa loob ng simbahan, hindi mo alam kung ano yung nasa isip niya. Tamang nag-worship siya. Tamang umakanta siya. Tamang nag-share ng gospel. Pero hindi mo alam ang nasa puso niya.
So, hindi tayo hayagang nagkakasala pag gano'n. Diba? Kasi walang ano eh. Hidden sin. Diba? Parang wala lang. Hindi na tayo lumalaban. Kahit na anong ginagawa natin dito, gawa ka lang ng gawa, okay pa ba sa'yo, diba? Parang wala lang. Pero ang mas delikado ay ito. Hindi rin tayo tumatakbo papalapit. Andito lang tayo. Nasa gitna. Nakatigil. Nakikinig. Tama ba pumapasok yung Word of God sa puso natin kapag tayo lumabas na ng simbahan? Andito lang. Komportable. Nakapagsimba ka. Nabawasan ba yung kasalanan natin? Siyempre, iba yung mga inaano ng puso natin kapag nandito ka. Minsan iniisip mo, may kasalanan din ang kaisipan eh. Diba? Kapag nandito yung, halimbawa, yung kapwa mo, yung ganyan. Siyempre kung ano-ano yung sasabihin mo. Kung ano-ano yung makikita mo. Iba yung, ano mo, dating mo kapag nandito ka sa loob ng simbahan. Hindi ba pwedeng pumokos ka kay Lord kapag nandito ka sa loob ng simbahan? Diba? Sabi nga, nakatigil. Parang komportable. Tama, may ilaw. Pero wala nang init. Meron ba dito, kapag nakikinig ng message ni God, ay hindi na nag-iinit? O malamig, nakagaya ng lukewarm. Kumakanta tayo, pero hindi sumasamba. Tama? Yung kumakanta tayo, okay lang yan, ganyan lang yan. Pero wala. Parang walang dating. Mararamdaman mo kapag sinamahan ka ng Holy Spirit. Tama? Mararamdaman mo yung bigla ka na lang kinikilabutan ng akala mo may katabi ka. Yun, ganun ang Holy Spirit. Minsan, nagmi-ministry ka, pero hindi na naglalagab lang. Amen? Nagbabasa ng Biblia, pero hindi na nagbabago. Tama? Minsan, kapag nagde-devotion tayo, ayan, nagde-devotion tayo. Tama ba na sino dito yung binabalikan kapag hindi mo naunawaan? Madalas minsan ako kapag hindi ko magulo sa bahay, binabalikan ko yung message. Minsan, huwag kayo maingay, huwag kayo magulo. Minsan gano'n, ayaw mo nang ingay. Para gusto mo yung binabalikan mo yung kwento ng mensahe ng ating Panginoon. Minsan, sabi dito, hindi ka naman masama. Hindi ka rin buo. Hindi ka rebelde. Kasi hindi nakikita sa iyo ng kapwa mo eh. Pero hindi ka rin nag-aalat. Sabi niya. Ito ay tinatawag sa Biblia na lukewarm. Wala siguro sa akin dito nun. Amen? Hindi ito kapayapaan. Hindi ito maturity. Ito ay dahan-dahang pagpatay ng apoy ng Diyos sa puso. Tamang kilala mo si Jesus. Tamang may Diyos ka. Pero malamig na yung puso mo. Mainit pa ba yung puso mo kapag naglilingkod ka sa Panginoon? Minsan, kadalasan, hindi ito biglaan. Hindi ito dramatic. No? Kapag kumakanta ka, parang damang-dama mo pero wala pala sa loob mo. Hindi halata. Dahil hindi mo pinapahalata, wala sa atin yan, di ba? Pag may problema tayo, hindi halata. Dahil nasa nagdadala lang, sabi nga nila. Kundi unti-unti. Mas excited pa nga sa notification ng cellphone. Totoo? Oh. Di ba marami? Mga nag-react. Kapag notification, ay, nandiyan na si Daddy. O, di ba? Parang ako yun ah. Oh, andyan na. Nag-chat siya, nakakilig, di ba? Ganon. Minsan ganon eh. Pero kapag nag-chat, minsan meron tayong Biblia na nag-chat ang message sa Biblia, yung sa audio. Tinitignan niyo ba? Minsan tinatanggal niyo yung notification. Hindi niyo binabasa. Tama? Yes.
Mas kayang magpuyat sa TikTok kaysa mag-devotion. Sino ba meron dito? Mas mabilis magreklamo kaysa magpasalamat. Diba? Kapag nagbibigay ako ng schedule. Diba? Imbis na magpasalamat, magpapabago pa. Alam nila yan. Diba? Mas kayang magtrabaho buong araw, pero hirap magbigay ng 2 minuto sa Panginoon para mag-pray. Mas marami nang ginawa para sa Diyos. Tama, kumpleto tayo. Kumpleto tayo. Lagi tayong may attendance araw-araw. Kumpleto sa gawain. May midweek. May prayer meeting. May Bible study. Diba? Pero wala nang ginagawa kasama ang ating Panginoon. Kapatid, baka ngayong araw ng unang linggo ng taon ng 2026, hindi mo kailangan ng bagong assignment, bagong ministry, o bagong opportunity. Ang kailangan mo ay bagong apoy. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, I wish you were cold or hot. But because you are lukewarm, I am about to spit you out. Diba? Spit you out. Susuka ka. Diba? Sana'y ikaw ay malamig o mainit na lang, sabi ni Jesus. Ngunit sapagkat ikaw ay maligamgam, aking isusuka ka. Diba? Hindi yung galit. Hindi yung salita ng galit ng ating Panginoon. Hindi yung salita ng paggising. Hindi siya nagtataboy sa atin. Siya ay nagpapahabol muli. Diba? At bago tayo dumiretso sa puntos, ito ang tanong ng Diyos ngayon. Anak, may ilaw ka pa ba? Pero may init pa. Mamaya sasagutin natin yan. Sa unang puntos natin, alam ng Diyos ang kondisyon ng puso. Sabi nga, I know your deeds. Hindi sinabi ni Jesus, I know your attendance. Kung kumpleto yung attendance mo dito. I know your position. I know your title. Kung leader ka, kung mas mataas ka, kung ikaw na yung pinamahala dito. Ang sinabi niya, alam ko ang gawa mo, sabi sa Revelation. At ang ibig sabihin nito, alam niya kung paano ang ginagawa mo. Pwede kang mag-preach, pero wala na sa puso mo. Amen? Pwede kang kumanta, pero wala nang worship. Kanta ka lang. Parang wala nang dating. Parang nag-i-entertain ka na lang. Pwede kang umaten, pero wala nang expectation. Tama? Pwede kang maglingkod, pero wala nang alam at pagmamahal. Naglilingkod ka, pero wala nang pagmamahal. Nararamdaman niyo kahit na sa isang mag-asawa. Diba? Kapag malamig na ang isa't isa, mararamdaman niyo. Diba? Pag hindi na kayo pinakikinggan ng bawat isa. Pwede mong itago ito sa tao. Dahil simple ka lang eh. Na magdala. Tayo mga Pinay, simple lang tayo. Kapag nagdadala ng mga problema. Sabi nga, nasa nagdadala. Pwede mong ipasa sa attendance. Ay! Lagi naman akong attendance. Meron naman akong laging attendance dito ah. Lagi naman akong dumadalo. Lagi naman akong nakikinig ng mga balita. Diba? Pwede mong tabunan ang bawat ngiti mo sa pamamagitan ng post sa social media. Diba? Pero kay Lord, malinaw, alam ko ang mga gawa mo, sabi ni Jesus. Hindi niya ito sinabi para ipahiya ka, mga kapatid. Hindi para durugin ka, kundi para ipaalala sa atin, anak, nakikita kitang lumalamig. Diba? At ayaw kong manatili ka diyan. Diba? Leader ka, hindi tayo nakikinig ng message ni Lord, pero hindi pumapasok sa isipan natin. Puro reklamo, diba? Pero minsan tanungin natin ang sarili natin, lumalamig na ba ako?
Di ba? Kaya nga sabi ni Lord, anak, nakikita kita lumalamig at ayaw mong manatili ka dyan. Di ba? Pastor, masama bang mapagod sa paglilingkod? Hindi naman, di ba? Ang masama, mapagod nang hindi bumabalik sa presensya ng ating Panginoon. Tama, nakakapagod maglingkod. Minsan gusto mo nang mag-quit, di ba? Aminin natin yan. Wala namang masama, tayo rin. Di ba? Lahat dumaranas ng ganyan sa paglilingkod ng ating Panginoon. Lahat napapagod. Lahat na pumapasok dito, alam natin may mga sugat yan. May kanya-kanyang mga problema. May kanya-kanyang bigat na pinapasan. Pwede ka magpahinga. Sa presensya ng Panginoon. Di ba? Pwede mong basahin ang Bible. Sa pamamagitan yon, pwede ka magpahinga. Kausapin mo siya. Kung ano yung mga kabigatan na dinadala mo. Minsan, tanungin mo yung sarili mo kapag ba nag-worship ako, Lord, tama pa ba to? Paglilingkod pa ba to? O pag-entertain na lang sa mga tao? Di ba? Yung pag-preach, tama ba to? Tama ba yung paglilingkod ko? Na minsan, akala mo, iniwan ka na ng Panginoon. Dahil parang wala ng message. Pero kapag binalikan mo yung mga araw na nag-worship ka, nagpipreach ka, unawain mo yung sarili mo, yung mismong sarili mo, yung mismong puso mo. Kung tama ba yung paglilingkod mo. Kung may init pa ba, di ba? Sabi, paano ko malalaman kung lumalamig na ako? Kapag ginagawa mo yung tama. Ginagawa mo pa rin. Kahit na nahalata na ng Panginoon, alam na ng Panginoon na lumalamig ka. Nakikita na lumalamig ka, nagiging lukewarm ka na. Pero yung paglilingkod mo, malamig na. Diba? Mararamdaman mo yun. Dahil okay lang sa'yo. Maglilingkod ka, uuwi ka dito, magmamadali. Diba? Wala na sa'yo. Gagawin mo ang lahat para kay Lord. Pero wala na yun sa puso mo. Okay lang. Parang trabaho na lang yung ginagawa mo na paglilingkod sa ating Panginoon. Parang pupunta ka lang dito, ayan, nakapag-attendance na ako. Okay na. Di ba? Inisip mo ba ang ating Panginoon kapag dito sa loob ng simbahan? Nagiging mainit ka pa ba kapag tayo naglilingkod sa ating Panginoon? Bakit ako tinatamaan ngayon? Di ba? Sabi ng ating Panginoon, mahal ka niya kung tinatamaan ka ngayon. Amen? Amen. Ang Diyos ay hindi nagre-remind para mag-condemn. Nagre-remind siya para magbalik loob ka sa Kanya. Kahit na malamig ka. Actually, nung binasa ko to, talagang mabigat. Corinthians to Revelation. Diba? Revelation. Mabigat sa loob ko, sa puso ko. Biro mo nag-aaral ka, masakit na masakit ang ulo mo. Meron kang dinadala. Masakit na masakit ang ulo mo, hindi mo alam kung paano mo maia-approach sa harap mo yung pinag-aralan mo. Hindi mo alam kung mariremind mo lahat ng pinag-aralan mo sa bahay. Nung pinag-aaralan ko to, iyak ako ng iyak kay Lord. Sabi ko, sorry Lord, tinamaan talaga ako doon. Ayan na, inaamin ko sa sarili ko na minsan nagkakasala ako. Minsan gusto ko nang mag-quit. Diba? Pero nung binasa ko tong message na to, hindi ko alam kung para sa akin. Alam ko, gusto ng Panginoon na makinig rin kayo. Kung ano yung mensahe sa akin ng Panginoon, gusto ko
ma-share din sa inyo. At gusto ni Lord yun, na ma-share din sa inyo. Yes, amen. Kung anong bigat na nararamdaman mo. Napakabigat, ilang araw na. Biro mo, ang diablo talaga kapag sumapi na sa'yo yan, sinasakitan ka eh. Pero pinaglabanan ko. Alam niyo po ba yung kahapon? Yung kabila ng mata ko, wala nang maaninag. Kaya nakasalamin ako. Tapos ang binubulong pa sa akin, magalit ako. Habang binabasa ko to. Kapag naglilingkod ka kay Lord, kung ano-ano na yung mararamdaman mo. Promise? Tama? Kapag ikaw na yung mag-preach, mababago yung message. 2 Corinthians chapter 5, naging revelation. Nung binalikan ko to sa note ko, nakita ko to sa social media, nagandahan ako sa message. Hindi lang sa nagandahan. Totally na, kinausap muli ko ng Panginoon nung binalikan ko yung note ko. Na eto yung ituturo ko. Minsan sa ating mga kapatid, kapag tayo nabibigatan na, kapag tayo gusto nang sumuko, yan, inamin ko naman sa inyo. Pinaglalabanan ko yun. Sabi nga, nasa alapaap nakikipaglaban ng Panginoon. Para sa kasamaan. Pero kailangan, paglabanan nyo rin. Paglabanan nyo rin, lalo na kayong mga tagapaglingkod. Lalo na kayong mga nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Lagi nyong bibigkasin habang nag-aaral. Kapag alam nyong nandyan ang kaaway, lagi nyong bibigkasin in Jesus' name. Huwag niyong tatanggalin sa kaisipan niyo. Ayan, medyo sumasakit na naman yung kabila. Nagbago ang taon, marami kang wishes, marami kang aalisin, lilinisin, marami kang promise. Diba ako promise ko, sana nga magkatotoo, hindi na ako magkape. Na hindi nagagawin ng mga bagay na meron sa ugali ko. Diba? Pero wala namang pagbabago, sabi nga eh. Nung bagong taon na sinama ko ng mga pamangkin ko din sa inuman, yan sa kapatid ko. Alam niyo po, sa Diyos ang papuri. Dahil tinutokso ko ng diablo talaga sa pag-inom ng alak. Alam niyo po ba, nung nasa harapan ako ng mga pamangkin ko na umiinom, sabi ko, Lord, hindi nila alam na pinapepray ko sila. Lord, dati ganito ako. Sila yung inaaya ko. Pero bakit ngayon dumami sila? Sanay na silang uminom. Parang sinisik ko pa yung sarili ko. Pero may mga kanya-kanya silang isip eh. Kung gusto nilang baguhin yung sarili nila. Amen? May kanya-kanya silang ano. Parang sabi nga, yung decision making. Ikaw ang gagawa ng kaparaanan para magbago sa sarili mo. Pero napaglabanan ko yun, bakit ako? Parang naglalaban kami ni parang kami ni Lord, nag-uusap nung nagiinuman sila. Sabi ko, walang iinom sa mga anak ko. Pinagpe-pray ko rin yun. Pero walang uminom sa Diyos ang mabuti. Diba? Tapos yung mga pamangkin ko, nung pinagpe-pray ko, sabi ko, Lord, sorry kung dinala ko sila sa sitwasyon na mahirap ding talikuran. Na alam ko, balang araw, marirealize din nila yung nararamdaman ko. Tapos umalis na kami ng mga anak ko, nagkaya na yung mga anak ko, tawa ng tawa sa likod. Ayun. Sabi nga, pero hindi naman nagagawa. Meron sa ugali na hindi naman nagagawa kahit na bagong taon. Ang tanong, nalinis mo ba ang puso mo? Nahiling mo ba kay Lord na, Lord, sa bagong taon na ito, gusto ko pong ibalik sa akin ang alam ng apoy na katulad ng dati, nag-uumpisa ka pa lamang na pumasok dito sa loob ng church. Minsan ba natanong natin sa sarili yan? Natanong natin ang ating Panginoon na, Lord, nasa na yung alam? Diba? Nasa na yung init ng paglilingkod ko sa iyo? Nasa na yung pagsama mo sa akin kapag nag-worship ako? Kapag nag-preach ako? Mabigat, pero sa salita ng Diyos, sinabi niya,
Sana'y ikaw ay malamig o mainit, ngunit sapagkat ikaw ay maligamgam. Walang dating yung maligamgam. Pero kapag yung mainit, yung gumuguhit pa sa lalamunan, yung damang-dama mo yung init. Huwag naman yung sobrang init talaga mapapasok ka. Talagang kapag maligamgam ka, sabi nga ng Lord, isusuka ka. Biro mo, isusuka ka ni Lord. Kasi ayaw ni Lord na nagkakaganyan ka. Ayaw ni Lord na lumalamig ka sa Kanya kapag nag-worship ka. Amen? Sabi sa ikalawang puntos, ang pinakamapanganib na Kristiyano ay hindi malamig, kundi maligamgam. Ang malamig, madaling painitin yan. Amen po ba? Sasalab mo lang yan sa apoy, iinit na muli yan. Ang mainit, handang gamitin yan. Ang maligamgam, walang galaw. Andun lang siya. Parang okay lang. Kapag nga binuhos mo sa katawan yan, kapag naliligo ka, parang wala nang dating. Parang malamig pa rin, parang ano pa rin eh. Parang ganun lang, stable lang. Diba? Ang maligamgam na tubig, hindi nakaka-refresh yan. Kahit sa may sakit sa puso, ako kapag umiinom ng maligamgam, gusto ko yung medyo mainit, yung gumuguhit pa talaga sa, sa lalamunan ko. Kailangan maano yung lalamunan ko. Hindi nakapagpapagaling yan. Diba? Hindi nakakapukaw. Ganito ang Kristiyanong maligamgam. Ganito ba tayo? Meron ba dito maligamgam? Wish ko lang, ha? Sana ngayong darating, etong bagong taon, di ba? Mag-init pa tayo at mag-alam sa Panginoon. May activity pero walang intimacy. Amen? May ministry pero walang anointing. May liwanag pero wala nang init. Tama? Ang pinakang nakakatakot doon sa lugar, wala nang pakiramdam. Kahit pagsabihan, okay lang. Bukas lang din niya, okay na yan. Ganon, di ba? Tinatama ka lang naman ni Lord kapag natatamaan ka sa bawat salita ng Panginoon. Amen? Minsan, mararamdaman mo yan pag tamang-tama sa iyo yung message ni Lord. Hindi na tinatamaan sa mga salita. Sino ba dito hindi tinatamaan? Wala naman siguro, no? Hindi na umiiyak sa presensya ni Lord. Diba? Hindi na nagbabago kahit paulit-ulit ang preaching. At ang pinakamasakit doon, hindi ito biglaan. Unti-unti. Dahan-dahan, pakunti ng pakunti, hanggang sa mawala sa iyo yung presensya ng ating Panginoon. Diba? Hanggang sa maranasan mo yun, kapag lumalamig ka sa Panginoon, nagiging maligamgam ka, unti-unti ka nawawalan ng presensya. Unti-unti ka nang nawawalan ng anointing kay Lord. Hindi ka na nagsisimba. Tamang kilala mo si Jesus sa buhay mo, pero wala ng anointing. Tamang nag-worship ka, kumakanta ka, nag-preach ka, pero wala nang dating. Amen? Masama mo maging okay lang? Nako, kapag yun nakaupo lang, okay lang. Oo. Kung okay lang, ay papalapit. Kapalit nun ay ang paglagablag para sa Diyos. Kung okay ka lang, ha? Kung magiging kapalit nun yung paglagablag mo sa ating Panginoon. So bakit mas gusto pa ni Jesus na malamig kaysa maligamgam? Dahil ang malamig, alam niya mga kapatid, kailangan ng Diyos. Alam niyang kailangan niya ang Diyos kapag malamig ka na. Ang maligamgam, akala niya okay na siya. Ano ang pinakamalaking panganib ng lukewarm? Yung comfort zone mo, ginagalawan mo. Kung hindi mo maiwan yung ginagalawan mo, lalo na mga kabataan. Marami tayo nakikita ngayon sa labas.
Maraming mga nag-aayang mga barkada. Amen? Sa social media, cellphone. Yung mga aya-aya na ganyan. Hanggang sa dumami kayo. Parang intindi mo sa sarili mo. Parang pag pumasok ako dyan sa simbahan na yan, lagi akong may attendance. Kapag lagi akong present, parang feeling mo, inaano ka na lang ng Panginoon. Parang nandun ka na lang. Parang sinasaklawan ka ng mga leader, ganun. Parang yun ang intindi ng mga kabataan ngayon eh. Diba? Pero kapag sa comfort zone na, nandyan yung laro ng ML, COC ba yun? COC, diba? Facebook, TikTok, ay, number 1 yan. Diba? Shopee, kahit mag-notif yan, number 1 yan sa puso ng mga kabataan. Diba? May tumatawa, may natatamaan. Sa mga Tama, mali. Pero ang tanong, naglalagab pa ba tayo sa ating Panginoon? Kapag may gawain dito, 2 minutes lang, hindi pray. Kapag may minaata sa kanyang trabaho, di ba? Pag may message siya sa'yo, nagre-reklamo sa schedule. Amen? Yung comfort zone talaga ang kalaban ng bawat isa sa atin. Kahit na Kristiyano ka. Nobody's perfect. Hindi mo maiwan. Kahit ako, naamin ko, nagkakasala ako. Hindi tayo perfecto. Lahat tayo. May mga kasalanan. Hindi tayo Diyos. No? Na perfecto. Para sabihin mo wala kang kasalanan. Para sabihin mong nagsisimba ka dito. Nakikinig ka ng magandang balita. Pero yung comfort zone mo, hindi mo maiwan. Andun pa rin paglabas mo. Nandiyan pa rin yung paglabas mo. Nagbumura ka pa rin. Amen? Nandun pa rin yung pakikipag-away mo. Nandun pa rin yung pakikipagtalo mo. Naglilingkod ka sa Panginoon, yung init ng ulo mo, hindi mo mabawasan. Naglilingkod ka sa Panginoon, tama, ang ganda mo dito sa loob ng church. Pagdating sa labas ng church, butangera ka. Amen? Pagdating dito sa loob ng church, nakalipsi ka. Paglabas mo ng bahay, bitbit mo pa anak mo. Ayun. Chismis dito, chismis doon. Amen? Nobody's perfect, tandaan niyo yan. Pero kayo ang makapagbabago ng sarili ninyong pamumuhay. Kayo ang makapagdadala ng ugali ninyo. Hindi ang Panginoon. Ang Panginoon, nag-guide lang sa atin yan. Meron pa nga ako narinig bagong taon Ano ba magbabago sa buhay ko? Kahit mabago ang bagong taon. Di ba? napakanega. Minsan ganun na lang bagong taon yun. Ewan ko, sa kanila. Pero sa isip-isip ko, nagsasalita ako nang narinig ko, sa inyo walang nabago. Pero pasalamat ako sa Panginoon, hindi sa tinataas ko sarili ko, malaki talaga pinagbago ko. Diba? Diba kapatid mo, salita naman kayo? Oh, amen. Ang lagay ba naman ay ganun-ganun? Pag nagkapera ako. Diba? Hindi, nasa inyo talaga ang pagdidesisyon. Yes. Surrender nyo sa Panginoon. Amen. Kung ano yung mga naging comfort zone nyo, kung ano yung mga kamalian na nakikita nyo sa labas, diba? Surrender nyo sa Panginoon yan. Lord, hindi ko gagawin yan kahit na may umiinom sa harapan ko. Hindi ko gagawin yan. Bagong taon. Kailangan may paninindigan kayo sa Panginoon. Amen. Amen? Paano iinit kayo sa Panginoon kung yung mismong sarili nyo hindi nyo mapagaling? Hindi nyo mapainit. Paano kayo makakalapit sa Panginoon kung mismong sarili nyo hindi nyo makita? Titingnan nyo ibang taong nagkakamali. Pero yung sarili mo, hindi mo makita. Tama? Tama. Galit na galit ka sa kapwa mo. Pero yung sarili mo, hindi mo makita yung kamalian mo.
Minsan halukayin niyo yung mga pagkakamali ng buhay niyo. Tama? Halukayin niyo yung puso niyo kung ano ba yung pagkakamali ng una na nandirito ka sa loob ng church. Ano ba yung una mong sinurrender sa Panginoon? Ano ba yung una mong sinabi sa Panginoon na maglilingkod ka? Ano ba yung mga pangako mo sa Panginoon? Yung mga promise mo kapag nagtatapos yung taon, 2025 na, hindi pa bago yung ugali. Amen? Minsan surrender natin yan, yung comfort zone. Minsan yun nagiging komportable ka. Nawawala yung apoy mo kapag yung comfort zone mo ay lagi mong binabalikan. Nagiging komportable ka sa buhay. Pati ministry, napapabayaan mo na. Sa ikatlong puntos, ang Diyos ay Diyos ng panunumbalik. Hindi ng pagtatapos. Hindi natatapos si Jesus sa rebuke. Hindi niya sinabing, lukewarm ka, tapos ka na. Hindi sinabi yun. Ayaw ka nga makita ng Panginoon na lumalamig ka sa ministry. Diba? Ayaw kang pag tumatayo dito, lumalaki yung ulo mo. Parang nag-i-entertain ka na lang. Diba? Ayaw ng Diyos yun. Ang kasunod ay, be zealous, therefore the repent. I stand at the door and knock. Sabi nga. Kaya ibig sabihin, ang Diyos ang unang lumalapit kahit ikaw ang unang lumalayo. Kahit na lumayo ka, wag mong sabihin hindi nagme-message sa iyo ang Panginoon. Tama? Sino dito yung tumatalikod sa Panginoon? Minsan nagme-message. Nagme-message sa Panginoon, ayaw pa rin niya kapin. Matawa si Oda eh. Minsan, kahit sa nagagawa ng paraan ng Panginoon, wala, ayaw pa rin. Parang maligam-gam talaga. Ang anak ko na to, matigas. Ibig sabihin nun, nagmamatigas. Diba, nandun lang siya. Okay ka lang. Papayag ba kayo na nakaupo lang? Amen? Kapag may calling sa'yo si Lord, kapag tinawag ka ni Lord, dalawang kamay mo, itaas mo yan. Sunggaban mo na yan. Parang blessing na yan sa iyong buhay. Blessing niya, maniwala kayo. Napakagaan sa pakiramdam, magaan, may kapayapaan sa puso. Sabi, siya ang kumakatok sa puso. Kahit yata kumakatok, walang pakialam. Ako wala akong pakialam pag tao. Hindi talaga ako nagbubukas sa gabi ng pinto. Alam niya, Ate Pwede. Yan. Di ba? Sabi, siya ang naghihintay. Hinihintay ka lang, anak. Kapag may calling sa'yo si Lord, nagme-message sa'yo si Lord, hinihintay ka lang yan. Malay mo, balang araw, maging pastor ka dito. Diba? Nagsishare ka na rin ng gospel. Amen? Lahat tayo dito, leader. Lahat tayo dito, pantay-pantay. Hindi siya nag-aanyaya. Siya ang gustong magbalik ng apoy para sa puso na naging maligamgam. Diba? Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon, mga kapatid. Hindi ito timing lang. May dahilan ang Diyos na gustong buhayin ang apoy mo sa puso mo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Pastor, may pag-asa pa ba ako? Kahit matagal na ako, malamig, may pag-asa pa ba ako? Siyempre, may pag-asa pa yun. Hanggat kumakatok pa ang Diyos sa puso mo, hindi ka patapos sa Kanya. Amen? Huwag mong hintayin isuka ka ni Lord. Sabi nga, pero bumabalik yan kapag nag-aalab ka na muli. Kapag bumabalik ka na muli sa ating Panginoon. Kapag yung pag-worship mo ay may anointing na,
At kapag yung nag-share ka ng gospel ay may anointing na sa iba, bumabalik yung alam, yung init ng apoy na nanggagaling sa ating Panginoon. Ano ang unang hakbang ng panunumbalik? Hindi dagdag ng gawain. Hindi yung araw-araw nandito ka. Hindi yung araw-araw nakikita ka na, ay, nagwawalis ako, madadagdagan yung apoy sa puso ko. Hindi yung ganon. Ay, nagtitindi ako, nag-aagaw ako. Hindi ganon. Diba? Kundi ang tunay na pagsisisin ng gagaling sa ating puso. Yun yung panunumbalik ng presensya ng ating Panginoon. Bilang pagtatapos, Kristiyano ka pa, may liwanag ka pa. Pero ang tanong ng Diyos ngayon na ito, may init ka pa ba, kapatid? Dahil ang tunay na Kristiyano ay hindi lang umiilaw. Tama? Umiilaw tayo, maging sa labas, maging sa kapwa mo. Dapat makita sa iyo yung Christ likeness ng ating Panginoon. Nagpapainit siya ng puso ng iba. Hindi yung ikaw yung dinadagdagan mo pa yung problema ng kapwa mo. Kung ikaw ay nanlalamig, hindi ito ending, mga kapatid. Ito ay simula ng panunumbalik. Amen? Sige nga po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, gisingin mo ang puso kong napapagod habang naglilingkod. Basagin mo ang katahimikan ng pagiging okay na. Lord, alisin mo ang pagkabusog sa mga bagay na hindi mula sa iyo, Panginoon. Balik mo ang apoy na nawala. Balik mo ang init ng unang pag-ibig mo, Panginoon, na naglilingkod pa sa iyo, Panginoon. Ibalik mo ang gutom, ang uhaw, ang paghahabol sa iyo, Panginoon. Pususin mo ako ng hindi lang liwanag, kundi ng tunay na apoy ng Espiritu Santo, Panginoon. Tulungan mo kami manumbalik sa iyong presensya, Lord. Pagkamat marami kaming nagawang kasalanan, Panginoon, noong 2025, Panginoon. Alam namin ngayong 2026 ay nilinisin mo kami, Panginoon. Pag-aalabin mo kami muli ng iyong presensya, Panginoon. Lord, ikaw po ang magpapala sa aming lahat, Panginoon, ngayong 2026. Ikaw ang mag-aapoy. Ikaw ang magtuturo sa amin. Ikaw ang magre-rebuke sa amin kapag kami nagiging lukewarm na, Lord. Lord, tulungan mo kami na kapag nagkakasala kami ngayong taon na ito, Panginoon, o sa darating pang taon, Panginoon, at kailanman, Lord, ikaw ang maging daluyan namin, Panginoon, upang maalala namin yung bawat kabutihan mo na inalay mo sa amin, Lord, nung naghihirap ka at nagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo, Lord. Salamat, Ama, sa pamamagitan ng gawain na ito, Panginoon. Na-share ko ang magandang balita mo, Panginoon, at naipahayag ko sa mga kapatid ko, Panginoon, na gustong manumbalik ang init at alab ng apoy na nanggagaling at nagmumula sa iyo, Lord. Salamat, Ama, sa iyo pong mataas na papurit pa sa salamat. Tayo po'y dumako sa komunyo. Above all nature and all creation.
pinagkanalo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at nagpira-pira sa ito, at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Basahin po natin ang sabay-sabay ang ating mission vision statement ng buong puso. The Jesus Strange Ministries is a caring church committed to bring people towards a right and fruitful relationship with God, to model a church where Jesus is the head and the members are disciples, to help transform the community so that there is love of God, economic sufficiency, lasting peace, public justice, and individual righteousness. Taas po natin ang ating mga tinapay at tayo manalangin. Aming Amang nasa langit, taos-puso kaming nagpapasalamat sa tinapay na ito na sumasagisag sa katawan ng aming Panginoong Hesus, na kusang loob na inandog para sa amin. Sa aming pagtanggap nito, inaalala namin ang kanyang dakilang pag-ibig, ang pagtitiis niya sa krus at sa kaligtasan at kapatawaran ng aming tinanggap. Dahil sa kanyang sakripisyo, linisin mo ang aming mga puso at patuloy na tanggapin namin na may tunay na pananampalataya, pasasalamat at pagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus. Maaari na po kainin ng sabay-sabay. Above all things, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, the world has ever known. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Awitin po natin ang Pledge of Allegiance. Allegiance to the land, with all my strength, with all I am, I will sing to honor Him.
po natin ang ating mga sala. Panginoon, salamat po sa sarang ito na sumasagisag sa iyong banal at mahal na dugo na nabuhos para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at sa aming kaligtasan. Sa bawat pag-inom namin, inaalala namin ang iyong walang kapantay na pag-ibig at ang sakripisyong ginawa mo sa krus upang kami mailigtas at mabigyan ng bagong buhay. Puspusin mo po kami ng iyong presensya, linisin ang aming mga puso at patatagin ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kaming mamuhay ng may kabanalan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin inumin ang Diyos. Above all things, above all nature and all created things, above all wisdom and all ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you heard. Crucified, laid behind a stone, you need to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and not me. Above all. Ayaw pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa banal na hapunang ito. Sa pamamagitan ng tinapay at salo, pinaalalahanan mo kami ng sakripisyo ng aming Panginoong Jesus at ng iyong dakilang pag-ibig. Maging ang aming mga puso ay patuloy na magpasalamat at mamuhay ng may kabanalan, pag-ibig at pagsunod sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas upang dalhin ang iyong liwanag sa aming mga buhay araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, maaari na po makaupo ang lahat. Amen. Praise God. Dadako na po tayo sa gawain ng pagkakaloob. Kung meron po tayong Biblia, makibukas po tayo sa 2 Corinto, 9 hanggang 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Tamang puso sa pagbibigay. Manalangin po tayo. Dakin lang amang mapagpala, lumalakad kami sa iyong harapan na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan at sa mga biyaya na iyong ipinagkakaloob sa bawat isa, pamilya na naririto ngayon. Para sa mga nagbigay, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang mga tithes and offering na nalikom. Pagpalain mo po ang bawat kamay na nagbigay, gaya ng iyong pangako. Buksan mo po ang durungawan ng langit at ibuhos ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa kanilang mga tahanan, kabuhayan at kalusugan.
para sa mga nagnanais magbigay, ngunit wala pang kakayanan sa ngayon. Dalangin namin na ikaw ang magbukas ng mga oportunidad para sa kanila upang sa susunod ay makapagbahagi rin sila sa gawain. Naway gamitin ang salaping ito para sa paglago ng iyong kaharian, sa pagpapalaganap ng iyong salita at sa pagtulong sa mga nangangailangan. Para kay Sister Pele Laksina, espesyal na idinudulog namin sa iyo ang iyong anak na Sister Pele Laksina na inatasang mag-ingat ng pondong ito, katalinuhan at katapatan. Pagkalooban mo po siya ng banal na karunungan at patuloy na katapatan sa pamamahala ng yaman ng Iglesia. Ibalabal mo po sa kanya ang iyong proteksyon. Ingatan mo siya sa anumang kapahamakan, masasamang loob o tukso. Ilayo mo po siya sa anumang panganib habang hawak o dinadala niya ang salaping ito. Pagpalain mo rin ang kanyang personal na buhay at kalusugan bilang gantimpala sa kanyang paglilingkod bilang tapat na katiwala. Tanggapin mo po ang aming pagsamba sa pamamagitan ng pagbibigay. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ibinabalik namin sa iyong pangalan na si Yesu Kristo. Amen.
Praise God! Na-bless po ba ang lahat? Sige po, inaanyayahan na po namin ang lahat na tumayo. Sige. Ayan. Palakpakan nga po muli natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Bigay natin yung best na pagsamba sa Panginoon! Woo! Sabay-sabay tayo ah! Mataas ang ngalan mo, Jesus, kailangan
head.